19, no? Verse number 16 down to verse 22. Verse 19. Pamagat ng ating pag-aaral dito mga kapatid, the rich young ruler, no? The rich young ruler and total commitment to God. The rich young ruler and total commitment to God. So basahin natin ang Matthew chapter 19. Hilingan ko po kayo magsitayo at basahin po natin ito. The rich young ruler and the total commitment to God. So may isang pangyayari dahil meron pong isang rich, no? Mayaman young people o binata na nagtanong sa Panginoon. At nakikita natin na meron din po dito na kailangan ng tao ay mag-commit. No? Mag-commit sa Diyos. Magtalaga. Obligado talaga tayong dapat na magtalaga sa Panginoon. Okay, basahin po natin Matthew chapter 19 verse number 16 down to verse number 22. Basahin ko po. Basahin natin na sabay-sabay. Matthew chapter 19 verse 16 to 22. Ready? Begin. And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. He said unto him, which Jesus said, Thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The young man said unto him, All these things have I kept from my youth up. What lack I yet? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasures in heaven, and come and follow me. Verse 22, But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, na sa pangyayari ito, sa isang young ruler, na kinausap po kayo, at nakita po namin na siya po ay hindi sumunod sa inyo dahil siya po ay ayaw niyang isuko ang kanyang kayamanan para sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na maging lesson po ito sa amin, na meron man kaming material dito sa mundo, ay dapat din namin isuko sa inyo, Panginoon, para imaitalaga namin ang aming sarili, sapagkat minsan ito po ay nagiging cause ng hindi pagsunod namin sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa pag-aaral sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita. Pagpalain niyo po kami ng inyong mga salita sa tayong Panginoon. Amen and amen. Thank you, mga kapatid. Okay, the rich young ruler and total commitment to God. So this young man was not totally committed. Kung mapapansin po natin, hindi siya committed. Yung napag-aralan natin mga previous, commitment to committed. Kung inyo natatandaan. No? Kaya ang tao kailangan magkaroon ng commitment para siya ay magkaroon ng maging committed siya. Hindi tayo magiging committed sa Panginoon kung hindi tayo nagkaroon ng commitment. No?
Hindi tayo magkakaroon ng commitment kung hindi tayo magiging committed. No? So, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na maging committed tayo sa Panginoon para tayo ay magkaroon ng commitment. So, makita natin the rich young ruler and total commitment to God. So, napansin natin, this young man was not totally committed financially. Dahil doon sa sinabi, no, ng Panginoon, Jesus said sa verse 21, Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, no? And thou shalt have treasures in heaven, and come and follow me. Ayun, sa madaling salita, no? Hindi niya maisuko yung kanyang kayamanan. Kaya sinabi dito sa verse 23, but when the young man heard yung sinabi ng Panginoon na ibigay yung mga ang kayamanan sa mga mahihirap para makatulong, no? Pero ginawa ba ng young man? Hindi. Bakit? No? Dahil makikita natin, mas mahal niya ang pera kaysa pagsunod sa Panginoon. Dumarating sa punto na minsan dumarating para tayo unbeliever. Mas matimbang pa yung pera kaysa pagsunod natin sa Panginoon. Tama? Kung inyong natatanda, meron din akong pinost noon, no? Money versus God. Money versus Bible. No? Doon sa aking Facebook account. No? Money versus Bible, money versus God. Dumarating isa sa buhay ng Kristiyano, mas matimbang ang pera kaysa Diyos. Mas matimbang ang salapi kaysa Bible. Mas matimbang ang pera kaysa pag-attend sa church. Nakakalungkot po, minsan ganyan po ang Kristiyano. No? Nakakaano po sa ibang Kristiyano na mas matimbang pa yung pera o yung material na bagay kaysa Panginoon. No? Kaya mapapansin nyo, hindi po siya sumunod sa Panginoon. Kaya itong young ruler na to, hindi sumunod dahil kasi alam niya, pagka yun ay binigay niya sa mga mahihirap, no? Mauubos ang kanyang kayamanan. Pero hindi niya na-realize na sinabi sa verse 21, sabi dito, and thou shalt have treasures in heaven. No? Kaya nga sabi ng Bible, set your affection on things above, not on things on the earth. Kaya yung affection, yung pag-ibig, pagmamahal ng tao, ng Kristiyano, dapat nakaset, nakafocus sa mga makalangit na bayan. Hindi dapat dito sa mundo. Pero po, itong young man na to, ang kanyang set o focus niya ay sa makamundong bagay. Kaya hindi niya ibinigay yung kayamanan sa mahirap. Hindi siya sumunod sa Diyos. No? Mas pinili niya ang pansamantalang layaw, pansamantalang yaman dito sa mundo kaysa doon sa langit na panghabang buhay. Tama po? So, this young man was not totally committed financially. He cared for more for his money, no, than he did the Lord. Mas pabor sa kanya yung pera kaysa Diyos. Diba? Parang ganito, mas pabor yung Kristiyano kaysa negosyo, kaysa Diyos. Ang Diyos nagbigay ng trabaho, nagbigay ng negosyo, nagbigay ng pera sa atin, pero minsan, yung binigay ng Panginoon sa atin, yung ang nagiging hindrance natin para hindi tayo pumunta sa Kanya. Nakuha niyo po? Yun ang nagiging cause ng ating pong paglago, yun ang nagiging cause na hindi tayo nagiging faithful
Dahil yung binigay sa atin ng Panginoon, trabaho, pamilya, negosyo, no? Anumang bagay yan, may sasakyan, bahay, maganda, pero nagiging dahilan ito para hindi tayo magpatuloy sa Panginoon. Nagiging hindrance, no? Yung binigay. Ang nangyayari kasi, imbis na ang maging sentro, yung Diyos na nagbigay, ang naging sentro, yung ibinigay ng Diyos. No? Makikita po natin na nakakalungkot sa mga Kristiyano sa panahon ngayon. Nung tayo po ay binigyan ng Panginoon, binless tayo ng Panginoon, binigay yung gusto natin, nang tayo po ay nabigyan na, hindi natin naalala yung pangako natin sa Diyos. Totally committed means totally committed. No? Talagang yung total na pagtatalaga natin sa Panginoon, talagang yun ang totally na pagtatalaga mo sa Panginoon, pagtatalaga mo sa Panginoon. No? Kailangan po natin yung mga kapatid. Buksan natin ang Matthew chapter 10. No? Atras tayo ng konti. Dito pa rin sa Matthew chapter 10. Verse number 34 to 39. Ano po sabi ng Bible sa Matthew chapter 10? Verse number 34 down to verse number 39. Okay, mapapansin po natin, no? Dito sa verse number sa panghuli, no? Matthew chapter 10 verse 34 hanggang 39. Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's foes shall be they of his own household. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Ako niyo po yun? And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Mapapansin niyo mga kapatid, napakaganda. He that findeth his life shall lose it, and he that lose his life for my sake shall find it. Kung inyo mapapansin sa verse 37, no? Mahalin mo, hindi masamang magmahal. No? Pero bakit dito sinabi, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Kung mas lalo mong minamahal ang iyong mga magulang, ang iyong tatay, nanay, higit sa Diyos, ay hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Dapat mas mahal natin ang Diyos kaysa ating mga magulang. Dahil ang magulang, binigay ng Diyos niya sa atin. Hindi masamang mahalin ang magulang, pero mas mahal mo ang magulang. Mas mahal dapat natin ng Diyos kaysa ating mga magulang. Meaning, mas priority natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, mas priority natin siya. Pero minsan kasi ang nangyayari, may sakit yung aking anak, pastor. Meron kaming negosyo. Walang tatao doon sa negosyo, sa trabaho. Kailangan kong umabsent, pastor. Mawawalan kami ng kita. Ihina ang benta. Hello? Sino ang priority mo? Ang Diyos ba? Hindi. Kaya sabi dito, mas mahal mo yung mahal mo sa buhay, mas mahal mo yung negosyo mo, mas mahal mo yung mga bagay na nandito sa mundo kaysa sa Panginoon, ikaw ay hindi worthy sa Panginoon. Hindi tayo worthy. Pag hindi natin priority ang Panginoon na nagbigay ng lahat ng meron tayo, binigay ng Diyos ng lahat. Pamilya, binigyan tayo. Binigyan tayo ng
trabaho, binigyan tayo ng negosyo, binigyan tayo ng mga bagay na meron tayo ngayon. Pero kung mas mahal natin yung lahat kaysa Diyos, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Bakit? No? Kaya hindi po pwede tayo magganyan sa Diyos. No? Wala tayong may dadainan sa Diyos, mga kapatid. No? You're not worthy of me. Makikita natin dito, we are to be totally committed to put God above all people or things. No? Kailangan po natin yun, mga kapatid. Totally committed tayo dapat, no? Talagang focus tayo sa Panginoon. Nakatalaga ang buhay natin sa Panginoon, higit sa mga tao at sa mga bagay na nandito sa mundo o sa lupa. Pero minsan, nauuna pa tayong mag-commit doon sa mga tao o sa mga bagay na nandito sa lupa, sa Diyos na nagbigay ng mga bagay na yun. Ako niyo po, yun ang sinasabi po dito ng verse number 9, verse 37, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. No? He that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Ito pa isa. Sabi niya no, sa verse 13, and he that taketh not his cross. Kapatid, ano yung cross? Ano man sisimbolize ng cross? Paghihirap na nangyari po sa ating Panginoon. No? Sa buhay ng Kristiyano, makakatikim tayo ng mga paghihirap. Kailangan magpasandin tayo ng cross na kagaya ng Panginoon. No? Makaranas tayo ng hirap sa buhay natin bilang Kristiyano, kailangan tayo magpasa ng cross. Ang ibig sabihin niya, kung ano yung naranasan ng hirap ng Diyos, ikaw din ay makakaranas ng hirap ng Diyos. No? Kasama na problema. Kasama na yung lahat ng hindi magandang nangyayari dito sa mundo. Pero salamat, kontrolado ng Diyos ang mga bagay dito sa mundo. Kontrolado ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mas higit pang makapangyarihan sa mga bagay na nandito sa mundo. Mas makapangyarihan ang Diyos natin. Kaya sabi dito, and he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Paano tayo magiging worthy kung hindi tayo papasa ng cross? No, hindi literal na sinasabi ko ha. Yung ibig sabihin yung cross dyan, kung hindi ka makakaranas ng mga hirap sa buhay, konting hirap lang, reklamo na tayo, ay hamas mo pagka malaki ng hirap ang problema dumating sa atin, sobrang reklamo, ang dami na nating reklamo. Maraming Kristiyano ngayon hindi umaatin, sobrang dami ng hirap ng kanilang daming reklamo nila, kaya hindi nakakapunta sa church. No? Pero pag pinagpapala, hindi pa rin nakakapunta sa church. Mas lalo. Dapat ng pangalan dapat nga doon sa hirap, mas lalo kang dapat pumunta kasi pagka meron ka ng sagana ka na, mas nakakalimutan mo ang Panginoon, hindi ka nakakapunta. Dito hindi ka ngayon sagana, mas lalo kang pumunta. Nakuha niyo po yun? Ang nangyayari kasi, minsan, pag marami ng problema ang tao, hindi pumupunta sa church. Dapat, pag maraming problema, mas lalo pumunta sa church. Kasi nung wala siyang problema, hindi siya nakakapunta sa church dahil kasi wala namang okay, walang problema eh. Magandang buhay. No? Pero dapat, kung may problema, mas lalo pumunta sa Panginoon. Nakakalungkot, walang problema, magasagana, hindi pumupunta. Tapos hindi ka pupunta, hindi ka pupunta nang wala kang problema. Ay doon ka lang pupunta pag may problema na. Whether wala kang problema o may problema, punta ka sa church.
Nangyayari po pagka may problema na saka pumunta sa church. Doon magmamakaawa, doon hihingi ng tawad. No? Pero nung wala siyang problema, nakalimutan niya ng humingi ng tawad at pumunta sa church. Nakakalungkot po minsan kung dumarating po yan sa buhay ng Kristiyano. We are to be totally committed to put God above all people or things. No? Kailangan totally committed tayo, nakapokus talaga tayo sa Diyos, hindi doon sa mga tao na nasa parte ng buhay natin. Minsan kasi sa parte ng buhay natin, ay, kasi pastor, wala mag-aalaga sa anak ko. Maliit pa yun. Di isama natin, isama mo. Di ba? Isama mo. Kung walang mag-aalaga, isama mo yung aalagahin mo sa church. Yun ang ibig sabihin ng totally committed. Put God first above all people or things. No? Talagang above ang Diyos sa tao at sa mga bagay nandito sa mundo. Kaya hindi tayo pwede magdainan. Put God first eh. Other second lang eh. No? Sasabihin na, oh, meron kaming bisita, pastor, hindi ako makakarating. May appointment kasi ko, may bisita. Ito ay minsan lang dumating. Kailangan, dumating pa na mayroong prayer meeting. Dumating pa na mayroong worship service. Dali mo dito sa church. Pagkatapos ng service, saka kayo mag-usap. Nakaatid pa siya, nakapakinig siya ng salita ng Panginoon. No? Nadala mo pa sa church. Diba? Ang ganda po. Kaya yun ang sinasabi dito. Totally committed dapat tayo. Pero minsan tayo, mga kapatid, nagkukulang. Hindi pwede pastor. Oo. Di ba? Dapat hindi po tayo, minsan uncommitted tayo minsan eh. Kailangan totally committed. Kahit tayong lahat. Minsan tayo, marami tayong alibay. No? Kaya put God first above all people and all things above, no? Above ang Diyos sa mga tao at sa mga bagay na nandito sa mundo. No? Kaya sinabi niya, mga kapatid, magiging worthy tayo sa Diyos. Kasi inuna natin siya. Di ba napag-aralan natin yung put God first sa Matthew 6:33. We are even to put God above our family. Pati sa pamilya, mga kapatid. Nangyayari, pagkasakit yung isa, hindi na atin yung isa. Ganun ba dapat yun? Tandaan po natin na individual accountability ang bawat isa sa atin. Hindi yung pananagutan ng tatay ay pananagutan na ng pamilya. May kanya-kanyang pananagutan po tayo bawat isa sa atin dito. No? Nagkasakit ang isang tatay ng isang yung magulang, hindi na atin yung mga anak. Nagkasakit yung mga anak, hindi na atin yung mga magulang. Mali! No, huwag na tayo sanayin ganun. Buy one, take all. Nangyayari po ganyan minsan eh. Nagkasakit lang ng isa, dagdam ng buong katawan. Dagdam ng buong pamilya. Nakakalungkot po yung mag-ganon. Kaya nga, sinabi dito, sa verse 38, no? Sa verse 39 at 37, He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. So, paano tayo magiging worthy kung mas mahal mo pa pala ang mahal mo sa buhay kaysa Diyos? Mas mamahal pa pala natin ang ating mga magulang kaysa Diyos. Hindi tayo worthy sa Kanya. At hindi tayo nagpapasan ng cross, ng hirap. No? Puro tayo murmuring, complaining. Para tayong mga Israelita sa Egypt. No? Sa pangunguna ni Moses, puro sila complaining, murmuring, complaining sila. No? Palaging reklamo. Ang palaging naririnig, ang hirap po maging leader.
Meron dito, meron doon. No? Nasolve ko yung dito, yung meron na naman susunod. Mahirap po yung kalagayan ni Moses. Sama naman na. Hindi lang po ilan lang yun. Thousands of thousands yun. Ilang tao yung hinawakan po ni Moses. At mayroon pang pasaway sa mga hinawakan niya. No? Kaya mahirap din po yung marami. No? Hindi naman to, ang church naman po, hindi tayo paramihan dito. Pero salamat, yung dinadagdag ng Panginoon para dumami ang church, salamat, para tayo ay maging faithful. Okay? So, we are to be totally committed to put God above all people and things. No? We are even to put God above our family. Sa mga tao, at kahit sa pamilya natin, above ang Diyos. No? Nangyayari kasi, nagiging pangalawa na lang ang Diyos at ang una, pamilya. Hindi po masama yung magkaroon ng pamilya. No? Nangyayari nga lang na naiiwan na palagi ang Panginoon at ang una ang pamilya. Okay? Totally commitment requires personal commitment to God. Kailangan po natin yan. Kailangan po natin yan. No? So, kita natin. Dito tayo mga kapatid sa Deuteronomy 24 verse 16. Deuteronomy 24 verse 16. Basahin ko po. 24:16. Deuteronomy 24 verse 16. Verse number 16 ng Deuteronomy 24. Deuteronomy 24:16. Sabi po dito sa verse 16, the father shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers. Everyone shall be put to death for his own sins. No? So makita natin dito, parents cannot blame it on the children. Okay? So pansinin niyo po yan mga kapatid, yung total commitment requires personal committed to God. Requires po yan eh. Parents, hindi pa pwedeng, may kanya-kanya kasi tayong accountability. Yung kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan. O yung kasalanan ng nanay, hindi kasalanan ng anak. Yung kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng tatay o ng magulang. Dahil merong individual accountability. No? Hindi natin pwedeng kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Mali. No? Kaya pagdating natin sa harapan ng Panginoon, individual accountability tayo. Hindi ito package. No? Hindi ito volume. Ito ay individual. No? So makita po natin diyan mga kapatid. No? So, kita natin, things are to be committed. Number one, committed to God. Things we are to be committed. Number one, committed to God. Matthew chapter 22, verse 37. So, kailangan natin maging committed. Ano ba ibig sabihin ng committed? Pag sinabing committed, ito po ang ibig sabihin ng committed, no? Iano ko po sa inyo. Ang ibig sabihin ng committed o commitment. Meaning nito, mga kapatid, ay promise, pledge, responsibility, resolution, vows, no? O determination. Yan po ang ibig sabihin ng commitment, no? O committed. Committed, no? Yan po ay responsibility, pledge, promise, vow, resolution, determination. No? Yan po ang ibig sabihin niya. Okay? Meron na pangyayari sa isang church, merong isang kwento, may isang manok at saka isang baboy.
Magkaibigan itong dalawang to. Pumunta sila sa church, no? At nakita nila, meron doon na, meron doon, tawag dito, announcement. No, merong announcement doon. At sa announcement na yon, meron pong nakita po sila, no? Yung hen at yung pig came upon a church building and read the advertised sermon on the billboard. Nakita po yung advertisement sa billboard, no, doon sa church building, which read, "What can we do to help the poor?" So nabasa po nila yon, yung hen sa yung pig. What, no, yung tanong, what can we do to help the poor? So immediately the hen suggested they feed them bacon and egg. So yung suggestion ng hen, sabi niya, pakainin natin sila ng bacon at ng egg. Nagsalita naman yung pig. No? Kasi yung bacon sa pig yun eh. At yung hen, yung egg sa hen. No? The pig thought for a moment and said, "There is one thing wrong with feeding bacon and eggs to the poor. No? For you, it only requires a contribution. But for me, it requires total commitment." Papapansin po natin yung hen, hindi siya mamamatay kasi mag-iiblog lang siya. Nag-contribute siya, nag-contribute. Pero yung bacon, no? Para magkaroon ng bacon, kailangan may mamatay. May magsakripisyo. At kailangan yung pig, mamatay siya para merong gawing bacon. Ako nyo, nagkaroon ng tinatawag na commitment. Ganun din po dapat sa buhay ng Kristiyano, mga kapatid. May kailangan may commitment tayo. May ipangako tayo sa Panginoon kahit na hanggang kamatayan. Sabi nga ni Paul, "For to me to live is Christ, and to die is gain." No? Sabi, "For to me to live," ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay may pakinabang. Nais ng Panginoon na maging kagaya tayo ng pig. No? Mamatay man si pig, naging committed siya sa Panginoon. No? Total committed. Si Henry, nag-contribute lang siya eh. Hindi naman siya namatay kasi nag-itlog lang siya. Pero yung baboy, no? Buhay talaga ang binigay niya. Parang ang Panginoon natin, di ba? Buhay ang binigay niya para sa atin. Parang nagkaroon ng commitment ang Panginoon na itong buhay ko, itatalaga ako sa inyo. Kung binigay ng Panginoon ang kanyang buhay, how about you? How about me? How about us? Magkaroon din tayo ng total commitment. Magkaroon din tayo ng total commitment. No? Hindi tayo magkakaroon ng commitment kung wala tayong kung hindi tayo committed. Kailangan committed tayo para magkaroon tayo ng commitment. At kailangan maging kagaya tayo ng ating Panginoon. Naging commitment siya. Nagkaroon siya ng commitment hanggang kamatayan. Ibinigay niya ang kanyang buhay pantubos sa ating mga kasalanan. Hello? Total commitment ng Panginoon. Okay? So, ganun po ang nangyari, mga kapatid. Commitment, no? At nagkaroon siya ng dedication. So, point number 1, makikita natin dito, no? Sa ating binasa, number 1, pansinin po natin yung unang punto, no? Ng ating, so, things we are to be committed to God. No? Things we are to be committed to God. So, number 1, things we are to be committed to God. Usapan po natin ang Matthew 22. Maging committed tayo sa Diyos. Matthew chapter 22, verse 37. Huh?
things are to be committed to God. Jesus said unto them, Okay? Thou shalt love the Lord thy God. Hindi kaya nini ko All rin of ng thy salita. heart, Amen. and with Sabi all ko, thy yes, soul, amen. and with all thy mind. Okay, so makita po natin, thou shalt love the Lord thy God, thou with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 37. No? So, meaning mga kapatid, ganun dapat tayo maging committed tayo sa Diyos. Mahalin natin ang Panginoon with all our heart, ng buong puso natin, with all thy soul, ng ating buong kaluluwa, and with all thy mind, ng ating buong pag-iisip. Yan ang sabi sa verse 31. This is the first and great commandment. No? Kailangan po nating mahalin ang Panginoon. Buong kaluluwa, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. No? Yan po ang sinabi po dyan, no? To love God with all thine heart, with all thy soul, and with all thine mind. This is the first commandment. So, kailangan po na maging committed tayo sa Diyos. Usan pa natin, John 14 verse 15. John 14 verse 15, ano po ang sabi ng John 14? John 14 verse number 15, sabi diyan, if ye love me, keep my commandment. No? Kung minamahal natin ang Diyos, mahalin natin ang kanyang salita. No? Pakaingatan natin ang kanyang salita. Mahal mo ba ang Panginoong Diyos? Opo. Mahal mo ba ang salita ng Diyos? Amen po. No? Kailangan natin maging committed sa Diyos. No? Matthew 6:33, alam na po ninyo yung verse na yan. Alam po ng mga Kristiyano yan. No? Yan ay, kumbaga, sa kanila gasgas, pero hindi dapat salitain yung gasgas eh. Pangit na salita yung gasgas eh. No? Yung madalas na quote Matthew 6:33, alam na po yan natin. No? Pero buksan pa rin natin. No? Huwag tayong tamarin. Ano sabi ng Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, we must be committed to God, number 1. Number 2, committed to the truth. Committed to truth, no? Committed sa katotohanan. Committed to the truth. Number 2. Matthew, sa Jeremiah 6, isang po natin, no? Kailangan maging committed tayo sa pagsasabi ng katotohanan. Ano po ang sabi Jeremiah? Isaiah, Jeremiah. Ano po ang sabi Jeremiah chapter 16? Jeremiah 6:16. Jeremiah chapter 6 verse 16. Thus saith the Lord, stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your soul. But they said, we will not walk therein. Also I set watchmen over you, saying, hearken to the sound of the trumpet. But they said, we will not hearken. No? Maganda po mga kapatid, sabi dito mga kapatid, no? Yung salita ng Panginoon, stand ye in the ways and see and ask for the old paths. No? Yun ang kailangan po natin. Yung back to basic. Isa po, hindi tayo gumawa rin sa ating basic eh. O yung mga old-fashioned na kanta, maganda yun. Isa kasi, mga modern na kanta yung natutunan natin ngayon. No? Nahaluan na. Maganda yung mga old songs. Back to basic. Yung mga old, talaga, di ba? Yung mga old rugged cross, on the hill far away, to the old rugged cross. Ang ganda po ng awit na yan, mga old songs. Pero yun po yung mga talagang meron talagang makaka-revive.
makaka-revive sa atin. Yung mga old songs, no? Yan yung old cut, no? Kailangan yung mga salita ng Panginoon. Yung mga sinabi po sa Romans 15, saan natin? Romans 15, verse number 4. Sabi po dito, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Ano yung sinasabi dito mga kapatid na were written aforetime were written for our learning? Yung aforetime yung mga Old Testament na mga natutunan po ni Apostol Paul. Sabi dito, meron po siyang makukuha blessing o matututunan. So, kaya sabi dito po, whatsoever things were written aforetime, no? Yung mga bagay na yun were written for our learning. Mga Old Testament, no? Yung salita ng Panginoon na narinig po ng kanyang mga mahal sa buhay, natututunan niya, yun po yung aforetime were written for our learning, sa ikatututo po natin. Di ba? Kung meron ka natutunan sa mga past mo na mga magaganda, pwede mo yung ibigay sa mga bagong henerasyon for our learning. Okay? Committed to the truth. No? Ano yung una? Committed to God. Number 2, committed to the truth. Jude chapter 1 verse 3. Ano po ang sabi ng Jude? Behold, what I give all Even go the to right into your salvation was it needful for me to write into your heart, exhort so that ye can Okay, ano po yung ibig sabihin niya contending for the faith? Walang iba yung salita ng katotohanan. Kaya sabi dito mga kapatid, no? Sabi diyan, beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith, no, which was once delivered unto the saints. No? So maging committed tayo ipagtalaga mo ang sarili mo sa salita ng katotohanan. Yung katotohanan ng salita, contended for the faith, no? Yan po yung salita ng Diyos. Maging katotohanan, yung katotohanan po, pagtatalaga, no? Sa katotohanan. 1 John 4:1. Ano po ang sabi ng 1 John 4:1? Beloved, believe not every spirit, but try the spirits where they are of God, because many false prophets are gone out in the world. No? So, nakita po natin, but try the spirit whether they are of God. Sabi po ng Bible sa John, the spirit, limutan ko yung verse na yun. Yung espiritu, yung Holy Spirit, yung nagmumove. No? Diyan. Tingnan mo ito sa John. John 16, I think. Ito sabi, verse number 13, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you in all truth. So yung banal na Espiritu, nag-guide sa atin in all truth. Kaya malaking bagay po yung maging committed tayo sa katotohanan. Committed to the truth. Okay? Titus 2:1. Ano po sabi ng Titus? And also with our non-life, which God guided one. Titus 2:1. Hindi 2:30. Titus 2:1. Titus 2:1, but speak thou the things which become sound doctrine. No? Ano yung sound doctrine? Yun yung salita ng Diyos. So, speak. Salitain natin yung sound doctrine. No?
Yun yung katotohanan. Amen? Speak thou the things which become sound doctrine. So yung katotohanan, yung salita nito. No? Maging committed tayo doon sa pagkahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? So, makita natin, ano yung number 1? Committed to God. Number 2, committed to the truth. Number 3, committed to each other. Okay? Kailangan maging committed tayo sa bawat isa. To each other. Matthew 7 verse 12. Matthew 7 verse 12. Matthew 7 verse 12. Meron ako ganyan ba? No? Ito yung mga bagay para tayo maging committed. Number 1, committed to God. Number 2, committed to truth. Number 3, committed to each other. Matthew 7 verse 12. Ano po sabi ng Matthew 7 verse number 12? Therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them, for this is the law and the prophets. No? Kung ano yung ginagawa mo sa kapwa, kung ano yung ginagawa ng kapwa sa iyo, ganun din ang gawin mo sa iyong kapwa. No? So, maging committed. Kung yung tao gumagawa ng mabuti sa iyo, sila'y committed sa iyo, may ginagawa sila sa iyo na, halimbawa, mayroong dinadala ka ng kapatid mo sa Panginoon para lumago ka, ganun din ang gawin mo sa mga bago. No? Kung ano yung tinanim sa iyo, ganun din ang gawin mo. Nagtanim ka, ganun din ang gagawin mo sa pag ikaw ay lumago. Magtanim ka rin. No? Hindi pa pwede yung tinaniman ka, ikaw naman, wala kang ginagawa, tayo walang ginagawa, hindi maganda. Kung ano yung ginawa sa atin, gawin din natin sa iba. Yung magandang ginawa sa atin. So, yun ang ibig sabihin mga kapatid, maging committed tayo to each other. Okay? So, yun ang sabi po dyan sa verse number 12. No? Do ye even so to them. Gawin mo rin sa kanila yung ginawa sa iyo. For this is the law and the prophets. No? So makita natin, do we treat our brethren as we would want to be treated spiritually? Tinitreat ba natin yung ating mga kapatid na nagtatrato rin sa atin spiritual? Kailangan tratuhin din natin sila spiritual. No? Do we treat our brother as we would want to be treated physically? Ganun din sa spiritual, ganun din sa physical. So, but parehas. No, hindi lang sa spiritual, i-treat natin sila, pati sa physical. Kung sila'y nangangailangan ng kapatid natin sa physical, alam natin na may nandun yung ating udyok na nangangailangan yung kapatid natin physically. Yes, ang ganda na sinabi ni Sister Tina. Tutulungan. Tingnan niyo po, Sister Tina, nakikinig. Tama kayo. Ang hindi lang sa spiritual, pati sa physical matter. Nagtutulungan. No? Kaya nga po may sinabi ang Bible, no? Yung tinatawag na yung nasa ano ng bibig ko yung word, yung naalala ko, no? Yung tulungan yung kapatiran. Distributing to the necessity of the saints. Tama. No? Distributing to the necessity of the saints. Hindi lamang sa spiritual, kundi sa physical matter. Okay? Sa Romans yun eh. So, tayo po ay tuloy. So, point number 2, yun po yun, no? Point number 2, 3, committed to each other. Okay? So, number 3 na tayo. Doon na tayo sa number 3. Committed to each other. Number 4. Bigyan ko pa kayo ng isang example. Matthew 22 verse 39. Yung committed to each other. Matthew 22 verse 39. Matthew 22 verse 39. Ano
Ano po yung isa pa tong pagtatalaga na makatulong tayo sa bawat kapatiran. No? Magkaroon ng pagtutulungan sa bawat isa. Matthew 22 verse 39. Matthew 22 verse 39. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Diba? So, yun po ang ibig sabihin yung committed to each other. Kailangan tayo talaga ay magtulungan sa isa't isa. Hindi lang spiritual, pati physical. Hindi lang physical, pati spiritual. Okay? So, number 4, committed to our family. Ephesians chapter 5, verse 22 to 23. Ephesians chapter 5, verse 22 to 23. Kasi commitment talaga, napakalaga ng, mahalaga talaga ang commitment. No? Pangako yan eh. Vow yan. Pledge. No? Yan yung tinatawag na mga pangako natin sa Panginoon. No? Kaya, committed. Wives, submit yourself into your own husband as into the Lord. Yes. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, Okay. and he is the Savior of the body. Yes. Nakita po natin dito yung husband and wife relationship, no? As a type of the church. So, wife, submit to your husband, and submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. And He is the Savior of the body. So, makikita po natin, pinapakita dito, no, yung submission ng wife sa husband. Kung paano ang church nagpapasakop sa Panginoon. Ganun din yung wife sa kanyang asawang lalaki. Okay? Ano pa sinabi sa verse 24? Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Sa lahat ng bagay. Pasakop ang babae sa kanyang asawang lalaki. And husband, love your wives, no? Even as Christ also loved the church and gave Himself for it. So, yung asawang lalaki, kailangan minamahal yung asawang babae. No? Hindi. Hindi ginagawang punching bag. Hindi ginagawang punching bag. Hindi binubugbog. Yan po ang ibig sabihin, minamahal. No? Kaya sinabi niya, and gave Himself for it. No? Love the church, ang ating Panginoon, and gave Himself, at binigay ng Panginoon ang kanyang sarili sa church, sa atin. Ganun din po ang dapat gawin natin sa ating mga asawa. No? Yung mga lalaki dito, kami ng tatay, love the church, love the wife. Katulad ng Panginoon na minahal niya ang kanyang church. Okay? So, yan po. Ephesians chapter 6 verse 4. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up into nurture and admonition of the Lord. So, kailangan po yung mga tatay, no? Yung huwag masyadong mainitin ang ulo. Provoke not to your children to wrath, but bring them up into nurture. No? In-nurture ng mga tatay ang kanilang mga anak and admonition of the Lord. Kaya kalmado lang dapat ang tatay. Pwede naman pong paluin ng anak pag matigas sa ulo for disciplinary action. Okay? So, yan ang pang-apat, committed to our family. Number 5, committed to purity and modesty. No? Kailangan magkaroon ng commitment to purity and modesty. Philippians 4:8. Ano po ang sabi ng Philippians? Chapter 4, verse 8. Verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, no, nandiyo yung purity.
Whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Oh, yung maganda yung pinakaulit. Think on these things. And modesty. No? Napag-aralan natin yan mga previous Sunday, no? About modesty, pagsuot ng maayos. Kaya malaking bagay po na yung purity, ingatan ng mga babae at lalaki. Saka yung pananamit ng maayos. No? Pananamit ng maayos na babae at lalaki. Modesty, purity and modesty. James 1:27. No? So committed tayo sa mga bagay na yan. James chapter 1 verse number 7. 27. James 1:27. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. No? So, iniingat, sabi dito, to keep unspotted from the world. So, kailangan po tayo maging maingat, unspotted from the world. No? Kaya nga sabi na Romans chapter 12, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Ano pa yung sinabi 1 John chapter 2 verse 15? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So makita natin yung mga bagay na yun, no? Kaya kailangan natin maging ang mga Kristiyano magkaroon ng committed to purity and modesty. Matthew 5:8. Ano po sabi ng Matthew 5:8? Matthew chapter 5 verse 8. Sabi dito, blessed are the pure in heart, for they shall see God. No? So yung purity, makikita natin na pag pure ang puso ng tao, ng Kristiyano, makikita niya ang Diyos. No? Purity. Okay, so point number 6 na tayo, mga kapatid. So recap natin. Una, committed to God. Number 2, committed to truth. Number 3, committed to each other. Committed to our family. Number 5, committed to purity and modesty. And number 6, no, committed to souls. Matthew chapter 9, verse 36. Matthew 9:36. Ano sabi po sa Matthew chapter 9, verse 36? But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. No? Nakita po natin dito, no? Kaya, ang Panginoon, sabi dito, nakita niya yung multitudes, yung maraming tao, he was moved with compassion on them. So, meron po siyang pag-ibig doon sa kaluluwa ng mga tao nakita niya. Sa dami ng mga tao nakita niya, tayo minsan wala tayong compassion. No, maraming mapapahamak sa impyerno pero wala tayong ginagawa. So, it's about time, no? Na redeeming the time because the days are evil. Na magkaroon tayo ng compassion. Minsan hindi na tayo nagsosolving. Hindi na tayo nagbibigay ng trust. Minsan tinatamad na tayo. Minsan hindi na tayo nag-street preaching. Minsan wala na tayong ginagawa para sa Panginoon. No? Ang may hirap dito, hindi lang minsan. Madalas. Okay? Nakakalungkot po, marami na po ganyang Kristiyano. No? Lazy. Yung tinatawag na Laodicean Church na po tayo. No? Paglayo ng mga Kristiyano sa katotohanan. No? Apostasy na eh. Marami na pong mga Kristiyano ngayon talagang wala na yung kagaya dati na revival. Yung eager. Yung init, alab, wala na. No? Wala na yung first love. Sabi nila, first love never die. Ngayon, die na. Patay na yung pag-ibig. Nawala na yung pag-ibig. Pero ang pag-ibig ng Diyos nananatili. Salamat sa Panginoon.
Now, Matthew chapter 28, verse 19 to 20, alam naman natin to. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ano po yun? Yung pag-akin ng kalwa, ang discipleship. Kaya sabi, teaching them, turuan sila ng salita ng Panginoon. Sino magtuturo kung hindi tayo? Kaya tayo ay gagamitin ng Panginoon. Wala namang iba magtuturo kundi tayo, mga kapatid. So, kailangan tayo magpagamit. No? Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. No? Always abounding in the work of the Lord. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, always. Hindi sinabi sometimes. Na sinabi, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi walang kabuluhan yung gagawin natin sa Panginoon kung tayo yung mag-aakay ng kaluluwa. No? Nakakalungkot po pagka minsan nag-street preaching tayo, wala na yung soul winning. Yes, nag-street preaching tayo, pero minsan hindi na tayo nag-aakay ng kaluluwa. Maganda pa rin na may street preaching na may pag-aakay ng kaluluwa. Nagbibigay ka na ng tracts, yes, tapos tutukan mo. No? Pag nakita mo nakikinig, talagang yung attentive siya sa pakikinig ng salita ng pangaral, pwede natin i-corner. No? Corner na natin siya, tapos share na natin ng gospel. Para bata man na maganda, hindi tayo dapat mamili. No? Hindi dapat namimili tayo. Kasi minsan ang Kristiyan namimili pa ng kakausapin. No? Nagiging kasanayan na po ng Kristiyano ngayon yan. Namimili ng kakausapin, tatamarin. Ikaw na. Minsan nagkakaroon pa ng duruan mo, ikaw na. Paano tayo matututo? Hindi lamang dapat si pastor, hindi lamang yung preacher, lahat tayo. Lahat ng Kristiyano dapat matutong mag-solving. Hindi binigay ang Great Commission sa mga iilan lang, binigay sa lahat. Mga Kristiyano. Proverbs 11:30, ano sinabi? He that winneth soul is wise. Do you want to be a wise Christian? You must win soul for Christ. He that winneth souls for Christ is wise. He that winneth souls is wise. No? Kaya malaking bagay po na tayo po'y mag-akay ng kaluluwa. Pagka nagwiwin pa tayo ng kaluluwa, meron pa tayong pinatawag na crown of rejoicing. No, meron pang naghihintay na corona sa judgment seat of Christ. Pagdating lang, bibigyan ka ng crown of rejoicing. No? Malaking bagay po yung ibibigay sa iyo kasi ikaw ay nag-akay, nagdala ka ng kaluluwa sa Panginoon. So, yun po yung makikita po natin. No? Committed. Kailangan natin maging committed. Ano yung una? Committed to God, committed to truth, committed to each other, committed to our family, committed to purity and modesty, committed to souls, and the last, committed. Huh? Committed to the Word of God. Okay, dito tayo sa panghuli, committed to the Word of God. Kailangan tayong maging committed sa salita ng Panginoon. Ano po ang sabi po? No? Na dito tayo sa Hebrews chapter 4 verse 12. Committed to the Word of God. Ganda po nito. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and
powerful and shepherd, that we need to diligence to this work, Mama. mercy given Mama. to the divided Mama ko. as the further of soul and spirit and all the spirit of narrow Sabi mo, and is predestined of the thoughts and intents of the heart. Amen. So, ang salita ng Diyos, mga kapatid, sabi, the Word of God is quick and powerful. No? Ang salita ng Diyos may buhay. Yung quick yan, may buhay yan. At powerful, makapangyarihan. No? Sharper than any two-edged sword. No? Kaya meron po siyang dalawang patalim o dalawang tawag dito, yung talim sa kanyang espada. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and joints and marrows and is discerned of the thoughts and intents of the heart. Kaya ito pong no, yung salita ng Diyos, inalintulad po siya sa espada na dalawang talim na kung saan talagang maano sa puso natin. Tumatagos. No? Talagang sa ikabuturan ng ating puso, tumatagos yung talim, yung espada na yun. Para ano? Makita natin yung kaalagaan ng salita ng Diyos. No? Sabi diyan, and is discernment of the thoughts and intents of the heart. Okay? Kaya makita po natin yung kaalagaan. Sabi pa sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. No? Yung salita ng Panginoon, maging committed tayo. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou meditate therein day and night. No? Ano pa ang sabi ng Bible sa Psalms? No? Sa Psalms 119, verse 105. The word is the Lord. Psalms 119, verse 105. Sabi dyan, no? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. No? Ito po ay lampara ng ating mga paa at liwanag sa ating mga landas. No? So tayo po ay nagpapasalamat, committed to the Word of God. Committed ba tayo sa salita ng Diyos? Kailangan maging committed tayo sa salita ng Diyos. Kung matagal na tayo hindi nagbabasa ng Bible, magbasa na tayo. Kung hindi pa tayo nagbabasa, kailan pa tayo magbabasa? So kailangan magtalaga ng ating mga sarili sa pagbabasa ng Bible. No? Kaya makita po natin, so 7 bulan lang yan, no? The rich young ruler and total commitment to God. Hindi man siya nag-commit, yung ruler na to, pero may nais na ipakita sa kanya na maging committed siya, magkaroon siya ng commitment sa Panginoon. Na dapat tayo po ay ganun din, no? Huwag tayong tumulad sa isang mayaman na ito na hindi binigay ang kanyang commitment sa Panginoon. Tayo dapat ay magkaroon ng commitment sa ating Panginoon. Total committed, no? Total committed means total committed, no? So yan po, kailangan po natin yan. And ating conclusion in this sermon, no? Makikita natin on commitment and dedication. Meron din pong dedication. We ask, do we have complete commitment to God? Meron na ba tayong kompletong commitment sa Diyos? Ang kailangan po natin, magkaroon na tayo ng commitment sa Panginoon. Tonight, no? Magkaroon na tayo ng commitment. And His requirements for us, or we just trying to get, no? By. So God does not want our second best. He has never accepted anyone's second best. Ang gusto niya, yung siya po ay best, number 1. No? Tayo po ay nais niya na maging, hindi siya second sa atin. Siya ang ating top priority. Number 1 siya sa atin. Hindi siya second o panghuli.
siyang ating number 1. Okay? So yan po ang ating pamagat mga kapatid at pinag-aralan. No? The ruler, the young ruler, and total commitment to God. Dito sa Matthew 19, verse 16 to 22. Okay? So, committed to God, committed to truth, committed to each other, committed to the family. Ano yung pang ito? Pang-apat, pang-lima? Committed to Committed to family. Committed to the pure and modesty. Tapos yung pang-anim, committed to soul, and the last, committed to the word of God. Okay? So yan po yung pito na ating pagtatalaga sa ating Panginoon. So tayo po ay diyang magtapos. Manalangin po tayo sa ating pagtatapos. Panginoon sa langit, salamat po Panginoon sa magandang gabing ito na kung saan ay pinakita niyo po sa amin na kailangan kami magtalaga ng aming buhay sa taong ito, 2026 na po. Palapit na po ang iyong pagdating Panginoon, pero marami pa po kami hindi hindi pa namin naitatalaga yung iba namin mga sarili sa mga bagay na dapat namin talaga na Panginoon. Kailangan po namin total commitment, Panginoon, una sa inyo. Total commitment, Panginoon, sa katotohanan. Total commitment sa each other, sa mga kapatiran. Total commitment, Panginoon, sa pamilya. Total commitment, Panginoon, sa purity and modesty. Total commitment, Panginoon, sa mga kaluluwa. Total commitment, higit sa lahat sa iyong salita, Panginoon. Salamat po sa aming natutunan itong puntong ito, Panginoon, na kailangan po namin magkaroon ng commitment, Panginoon. Sapagkat kung kami po ay walang commitment, Panginoon, sayang lamang po, Panginoon, ang buhay na meron kami ngayon kung hindi namin ito itukulit sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at magkaroon kami ng dedication din po sa aming mga sarili. Dedicate na namin ang aming mga buhay sa inyo habang hindi pa huli ang lahat. Salamat po sa aming natutunan sa buhay po ng kapatid namin si Apostol Paul, Panginoon. Salamat po. Sabi po niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Salamat po sa kanya nga po pagpukumit, Panginoon, sa talatang po. At dalangin po namin, Panginoon, sabi rin po ay maging makakita niyo po ng pag-aari ni Apostol Paul. Ito po rin ka natin pinasasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa ating pagbibigay. Tawagin natin ang kapatid na Jasmine. May Down syndrome daw. May Down syndrome.